What I learned from this book, The Richest Man in Babylon. Sa totoo lang, marami sa atin ang walang idea sa basic principles ng pera. Tulad ng investing, marami sa ating mga Pilipino still don't know how to invest their money. Nagre-rely tayo sa isang source of income. So, consequently, when they lost their jobs, they have no other means of earning. So, pag nawala ng trabaho, wala na ring kita. Kailangan we need to pay ourselves first. Isang mahalagang principle ito sa personal finance, at ayun nga yung natutunan ko dito sa Richest Man in Babylon. So ito yung pagpapahalaga para sa ating savings, no, investment. Kailangan natin unahin to. So may iba't ibang kasi tayo aspects for sa paggastos. So, yun nga, ang kailangan natin is pay yourself first. Isang financial strategy to na unahin ang savings at investment bago gamitin sa iba't ibang gastusin. So, layunin ito na masigurado na meron tayong sapat na ipon o investment, o dapat talaga yung sinasabi nga na unahin, di ba? Pag na-receive natin ng pera, yung salary, di ba? So, bago natin magamit sa daily natin expenses or mga gastos, iba't ibang gastos. So yun, and na-share ko na rin din before, no, so kailangan natin magkaroon ng goal to ensure have the sufficient savings and investment before using our money. And we need to follow yung rules na yun, o yung strategy na pay yourself, na mag-allocate ng specific amount or percentage ng income natin for savings, for investment, so before spending in other things. So yun, gamitin natin yung natitirang pera sa iba't ibang bagay na or yung mga kailangan nating gastusin. Pag ginawa natin to, you consistently, no, set aside money for our future. So ayun ang kahalagahan nun ng pay yourself first. Nakakatulong ito para sa iwasan natin yung may iwasan natin yung lifestyle inflation, kung saan talaga kasi di ba, hindi natin maiwasan na gumastos. So yun, pamagitan ng prioritize for savings, ayun, yung imbes na magastos natin, mas napapriority nga natin ng pag-save, so na meron tayong security for our financial, no? So may iba't ibang paraan ng pag-iipon at pag-i-invest. So nag-share din ako ng mga dapat magkaroon tayo ng emergency fund na naglalaan sa natin, sa money natin, na for 3 to 6 months, no, ng ating daily expenses. So meron tayo dapat na ganun for also for retirement fee. So ayun yung mga goal natin for investment. May iba't ibang mga investment vehicle tulad ng mga sinishare ko sa mga previous video ko, pwede nyo i-check yun. So yung tulad ng MP2, mutual funds, stock, bonds, at marami pang iba. So ang tawag din is diversification. So kailangan natin mag-diversify ng ating mga investments, no? Nagkakaroon ng security for para maiwasan natin o parang way na rin natin para for inflation, diba? Yung pagbaba ng value ng pera natin. And emergency fund, kasi we need to expect yung mga kasi yung mga needs and for retirement. So mahalaga talaga na meron tayong sinesave or pina-priorities. So kailangan natin mag-explore, no? So yun yung isa sa mga natutunan ko dito. So kailangan talaga natin na magkaroon ng mindset about sa finances natin, sa pag-spread ng investment natin, pag-protect sa savings natin, and maprotektahan yung against for the inflation. So yun lang. And tandaan that even a small, it will be consistent, the contribution can help grow our savings and money. So paunti-unti, no, mahalaga may nagsisimula tayo, and paunti-unti may ipon yun in a long run, no. So malaki yung yung effect, no, or malaki yung value or matutulong nun for our future also pag nag-retire na tayo. So yun lang, hopefully na meron din kayong mga books na binabasa or
finances. So, yun. And actually, hindi lang ito yung mga books na binabasa ko. Marami akong books na binabasa. So, nag-i-invest talaga ako for hours, for my mindset. No? Yan. So, marami akong books dito. So, yun lang. Maraming salamat sa mga patuloy na pagsuporta sa akin.